Carl Tamayo. May height na 6'8", at isang power forward na kaya ring maglaro bilang small forward at sentro. Siya ay may magandang ball handling, shooting skills, at 3-point range. Kinukumpara ang kanyang playing style kay Ronidel de Ocampo. Kinukumpara naman siya ni Gilas head coach Chot Reyes sa Gilas mainstay na si Gabe Norwood. Itinuring din siya ng dating Gilas head coach na si Tab Baldwin bilang isang wing player. Ipinanganak si Carl Vincent Cabilian Tamayo noong February 13, 2001 sa Talisay, Cebu. Ang kanyang mga magulang ay sina Simpoy Tamayo, dating basketball player para sa University of Southern Philippines Foundation, at si Hermenia Tamayo, dating volleyball player para sa Southwestern University. Ilang araw matapos siyang ipanganak, pumanaw ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. Bago ang basketball, ang laro ni Tamayo ay bilyar. Noong siya ay 13 taong gulang, siya ay na-discover ni Coach Goldwin Monteverde, na nag-recruit sa kanya upang maglaro para sa Adamson High School. Ginawa ito ni Coach Monteverde sa pamamagitan ng pangako sa kanya ng photo op kasama ang kanyang paboritong PBA player na si Junmar Fajardo. Nanalo si Tamayo ng Juniors Rookie of the Year para sa UAAP Season 78 nang mag-average siya ng 5 points, 5.2 rebounds, at 1.4 blocks. Sa unang laro niya sa Season 79, nakagawa siya ng 14 points at 11 rebounds. Sa kanyang huling laro para sa Adamson, nakagawa siya ng 13 points at 13 rebounds. Pagkatapos ng season na iyon, si Tamayo, kasama ang kanyang teammate na si Jerry Abadiano, ay sumunod kay Coach Monteverde na lumipat mula sa Adamson patungo sa Nazareth School of National University. Dahil silang dalawa ni Abadiano ay nag-transfer lamang, kailangan nilang magsilbi sa residency para sa Season 80, o tinatawag na redshirt. Nanalo ang NU Bullpups sa mga tournaments tulad ng NBTC League, 2018 palarong pambansa, kung saan napabilang siya sa Mythical 5 kasama ang kanyang mga teammates na sina Abadiano at Terence Fortia, at ang 2018 ASEAN School Games. Binuksan ng Bullpups ang kanilang kampanya sa Season 81 sa isang panalo laban sa FEU Baby Tamaraws, kung saan umiskor si Tamayo ng 18 points, 10 rebounds, 1 assist at isang block sa loob ng 14 minutes mula sa bench. Sa buong season, naglaro siya na merong right ankle sprain. Sa kanyang winning return laban sa Ateneo Blue Eaglets, gumawa siya ng 13 points, 10 rebounds at 3 blocks. Sa kanilang rematch sa second round ng eliminations, gumawa siya ng clutch and one putback upang bigyan ang NU ng kalamangan at kalaunan ay nanalo silang muli, at na-sweep nila ang second round. Sa panahong ito, siya ang nasa top 1 ng NBTC UAAP 24 High School Rankings. Nagkita silang muli ng Ateneo sa finals, kung saan sa Game 1, mayroon siyang 15 points at 12 rebounds para pangunahan ang NU sa isang panalo. Kasama si Kevin Kiambao, nag-combined sila ng 29 points at 25 rebounds at nalimitahan nila ang star center ng Ateneo na si Kai Soto sa 16 points. Sa Game 2, nagkaroon siya ng isa pang double-double na 13 points at 10 rebounds, at nanalo ang NU ng Juniors Championship sa unang pagkakataon mula noong 2016, at si Tamayo ang hinirang bilang Finals MVP. Bago magsimula ang Season 82, matagumpay na naidepensa ng NU ang kanilang ASEAN School Games title, kung saan tinalo nila ang Indonesia para sa gintong medalya. Sa season ding iyon, na-sweep nila ang elimination rounds, kung saan nakakuha sila ng outright spot sa finals, pagkatapos ay na-sweep ng Bullpups ang Baby Tamaraws sa finals, kung saan pinamunuan sila ni Tamayo sa Game 2 na may 26 points at 22 rebounds. Natapos niya ang kanyang high school career na mayroon pang isang Finals MVP. Pumapangalawa rin siya sa NBTC 24 rankings, kung saan ang nanguna ay si San Beda forward Ryan Amsali. Noong August 1, 2020, nag-commit sina Tamayo at Abadiano sa UP Fighting Maroons. Isa sa mga pangunahing rason ni Tamayo ay dahil sa UP rin nag-graduate ang kanyang tiyahin. Ang kanyang pagdating sa UP ay humantong sa maagang pagkukumpara sa kanya sa sentrong si Benji Paras, na nanguna sa UP sa isang UAAP title noong 1986, makalipas ang ilang linggo, ang kanilang high school coach na si Monteverde ay nagbitiw sa NU, na dapat ay magiging head coach para sa senior team ng NU.
Si Zyrel Gonzalez, former teammates ni Tamayo, ay umalis sa Mapua upang sumali sa kanila sa UP noong 2021, dalawa pa sa mga dating teammates ni Tamayo ang sumali sa UP, kasama ang mga guard na sina Fortia at Harold Alarcon. Noong taong iyon, si Coach Monteverde ay hinirang na head coach para sa Maroons, at muli silang nagkasama sa UP kabilang ang kanyang mga dating players. Nag-debut si Tamayo sa UAAP senior team ng UP sa season 84 kalaban ang Ateneo Blue Eagles, kung saan sila ay natalo at nakagawa siya ng 13 points at 10 rebounds, sa kanilang 5 sunod na panalo, mayroon siyang 9 points at 11 rebounds laban sa LaSalle Green Archers. Umabot ang kanilang win streak sa 7 kalaban ng NU Bulldogs, kung saan umiskor siya ng 21 points, 10 rebounds, at 3 steals, natapos ang kanilang win streak sa 8 kung saan nakaharap nila ang Adamson Soaring Falcons. Naka-bounce back sila kalaban ang LaSalle, kung saan nagkaroon siya ng career high na 23 points at 11 rebounds, at nakaharap nilang muli ang LaSalle sa Final Four. Sa Game 2, lamang ang LaSalle ng 14 points na may 7 minutes pang natitira sa laro. Si Tamayo ay umiskor ng 12 sa kanyang 19 points sa fourth na humantong sa UP sa isang kalamangan sa score na 76-74 na may 21.4 seconds ang natitira sa laro. Ang guard ng LaSalle na si Evan Nelly ay may tsansa sana na itabla ang laro sa kanyang floater, ngunit hindi ito pumasok at nakuha ni Tamayo ang rebound, pagkatapos ay naipasok ni Tamayo ang kanyang dalawang free throws para silyuhan ang panalo sa score na 78-74 na nagpabalik sa UP sa finals. Tinapos niya ang laro na may 19 points, 10 rebounds, 4 steals at 3 assists. Sa finals, nakaharap nila ang defending champion na Ateneo sa isang best-of-3 finals match. Sa Game 1, nakagawa siya ng 10 points, 9 rebounds, 5 steals, 3 assists, at 2 blocks sa isang overtime na panalo. Bago ang Game 2, ginawaran siya ng UAAP Rookie of the Year, nakapasok din siya sa Season 84 Mythical 5, kasama ang kanyang teammate na si Xavier Lucero. Sa Game 2, gumawa siya ng 18 points, 12 rebounds at 2 steals, ngunit nanalo ang Ateneo sa laro. Sa Game 3, mayroon lamang siyang 6 points, ngunit nanalo ang UP sa laro kung saan si JD Kagulangan ay nakagawa ng game-winning shot. Tinapos nito ang 36 years title drought ng UP at si Tamayo ay naging kampyon muli. Sinimulan ni Tamayo ang title defense campaign sa isang close win laban sa Green Archers kung saan gumawa siya ng 18 points, 19 rebounds at 2 clutch free throws. Sa isang panalo laban sa UE Red Warriors, gumawa siya ng 13 points, 7 rebounds at 4 steals, ngunit nagkaroon siya ng sprained ankle sa huling minuto ng laro. Sinabi ni Coach Monteverde pagkatapos ng laro na minor lang ang injury. Sa pagtatapos ng first round, napasama siya sa top 5 ng MVP race. Sa second round, umiskor si Tamayo ng 18 points sa isang pagkatalo sa Adamson. Nagkaroon sila ng 7-win streak hanggang sa natalo sila sa Green Archers sa kabila ng kanyang 14 points at 7 rebounds. Nakapasok na naman ang UP sa finals nang talunin nila ang NU sa Final Four. Sa finals kalaban ang Ateneo, nanalo ang Maroons sa Game 1 kahit na limitado siya sa 7 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block. Bago ang Game 2, nanalo siya ng spot sa UAAP Mythical 5 at 30,000 pesos para sa Lazada Swag Player of the Season. Ang kanyang teammates na si Malek Joff ay napasama rin sa Mythical Team at nanalo ng MVP award. Gayunpaman, nakabawi ang Ateneo sa Game 2, nakagawa lamang siya ng 11 points at 9 rebounds sa Game 3, sa kabila ng pagsisikap ng Maroons, nakuha pa rin ng Blue Eagles ang kampyonato. Kaya, noong January 10, 2023, inihayag ni Tamayo na aalis siya sa UP para maglaro para sa Japanese B-League. Noong January 11, 2023, nag-sign si Tamayo sa Ryukyu Golden Kings ng Japanese B-League. Una siyang naglaro noong EASL Champions Week, umiskor siya ng kanyang unang points sa B-League sa isang panalo laban sa Nagoya Diamond Dolphins. Nagkaroon siya ng limitadong oras ng paglalaro sa kanyang rookie season, ngunit nagawa pa rin nilang manalo ng championship sa 2022-2023 season. Napasama si Tamayo para sa 23-man pool na binubuo ng mga batang players para sa 2023 FIBA World Cup. Siya, kasama ang iba pang miyembro ng pool na iyon, ay naglaro sa 2018 Philoil Flying V Pre-Season Premier Cup. Pagkatapos ay naglaro si Tamayo para sa Pilipinas sa 2018 FIBA Under-17 Basketball World Cup,
nagkaroon siya ng injury sa kanyang paa sa tournament na iyon, dahilan para hindi siya makasali sa 2018 FIBA Under-18 Asian Championship. Noong 2019, naglaro si Tamayo sa FIBA Under-19 World Cup noong taong iyon. Ang kanyang best game ay sa isang panalo laban sa China, kung saan siya ay may 20 points at 6 rebounds. Nirepresente din niya ang Pilipinas sa 2019 FIBA 3x3 Under-18 Asia Cup. Noong 2021, nag-debut si Tamayo sa Gilas Seniors laban sa Korea sa 2022 FIBA Asia Cup Qualifiers. Sa kanyang debut, umiskor siya ng 10 points sa 4 of 5 shooting na panalo ng Gilas. Gayunpaman, nagkaroon siya ng ankle injury sa kanilang panalo laban sa Indonesia. Naging dahilan nito upang hindi siya makasali sa rematch laban sa Korea at sa halip ay nag-focus siya sa pagpaparehab ng kanyang ankle injury. Nakapaglaro din siya sa OQT ng taong yon. Nang sumunod na taon, na-rolled out siya sa February window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sumali siyang muli sa team para sa third window. Sa pagkatalo sa New Zealand, mayroon siyang game high na 16 points, 5 rebounds at 4 turnovers. Nanalo rin sila sa India, kung saan mayroon siyang 3 steals, 9 points at 9 rebounds habang nalimitahan niya ang kanyang turnovers sa 2. Siya ay isinama rin para sa 2022 FIBA Asia Cup. Sa tournament na yun, nabigo silang ma-qualify para sa quarterfinals, at siya ang nanguna sa kanyang team sa points at rebounds. Sa fourth window, naglaro siya kalaban ang Lebanon, ngunit sila ay natalo at hindi siya nakalaro laban sa Saudi Arabia dahil sa pag-commit niya sa UP Maroons. Para sa fifth window, muli siyang tinawagan para maglaro, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay tumanggi, dahil kailangan niyang magpagaling mula sa injury na kanyang natamo noong UAAP Season 85, siya ay tinawag rin sa national pool para sa FIBA World Cup, ngunit dahil sa kanyang tendinitis hindi siya napasama. Sa ngayon, patuloy pa rin na naglalaro si Tamayo sa B-League. Noong nakaraang season, siya ay nag-average ng 2.7 points, 1.3 rebounds, 0.3 assists, 0.3 steals at 0.1 blocks per game.